Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So nakita niyo po yung mga nangangailangan ng gagalingan. Spiritual, physical, mental, financial, emotional. At lahat po ng ito ay tapos na sa cross. Kaya nga, hindi natin mapigilang lumuha, umiyak. Kaya nakikita po natin yung kalagayan nila. Kaya ang dalangin ko na sa simpleng presentation ng truth na ito, ay mapabilis yung kalayaan ng maraming tao sa ating mga bayan all over the country as we transported the truth around the world. At siya po'y pinamagatang kong the miracles of Jesus Christ. And the Holy Spirit teach us today, and God help me to simplify the revelation. John 20, please, verse 30. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. Job 9:10 in the NIV version of the Bible. And God performed wonders that cannot be fathomed, and miracles that cannot be counted. So meron pong ilan pong precious revelation ang aking pong tatalakayin patungkol po sa mga himala ng Panginoong Jesucristo. Number 1, the miracles of Jesus Christ is unlimited. Malinaw po ang John 20:30, marami raw pong himalang ginawa ang Panginoong hindi naitala sa aklat na ito. Napakarami, unlimited. At Job 9:10, He performs wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Siya po'y unlimited. Ikalawa, it's all new. Lahat po ito'y bago. Gumawa siya ng himala kahapon, iba na naman yung himalaan niyang ginawa ngayon. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay sa himala nung nakalipas. Nabilis ka kahapon, at pag binilis ka niya ngayon, bago po ito. Are you with me? Nabilis ka ngayon, mabibilis ka bukas, bago na naman yan. So the miracles of Jesus Christ is all new. Third, the miracles of Jesus Christ is creative. Creative. Kaya sa Bible po, maraming creative miracles. Ano po yun? Yung mga walang kamay, nagkakamay. Walang mata, nagkamata. Amen? Yung walang bato, nagkabato. Yung walang baga, nagkabaga. Mga creative po yun. So gumawa siya ng isang bagay na wala sa katawan ng tao upang siya po ay mapunuan. Creative miracles. Kagaya po yung testimony ng ating tagapangpanga. Siya nga po ay na-diagnose na may cancer. Malala na nga po yun. Lagi siyang sumusuka at na-chemo. Talagang sabihin na po natin, siya po ay almost nagbibilang na lang ng araw patungo na po sa kamatayan. So napapunta sila rito, centralized po nun. Pinag-pray po ni tatay, pinatungan natin ang kamay na islain po siya. At pagbangon niya po, siya po ay umiyak heal. Alam ko, hindi dito siya ngayon kasi sa Magalang, Pampanga lang naman siya nakatira. Then, the other day, nagpa-check up po siya sa doktor, nagulat yung doktor, sapagkat hindi lang po namatay o nawala ang cancer niya, yung kanya pong bituka, bago na. Yung po'y creative miracle. Hinil po yung cancer niya at yung bituka niyang luma, pinalitan ng bago. Ano pa po yung creative miracle? Yung tubig sa kana na nilagay sa 6 na jar. Tubig po yun. Nung gumawa Lord ng miracle, totally, pinalitan niya po yung substance ng tubig. Ano pinalit niya? Alak. Purong-purong katas ng ubas.
Yung po'y tinatawag na the law of transmutation. Yung buong substance ng isang bagay, yung buong kabuuan ng isang bagay, totally pinalitan. Are you with me? Hindi po siya mixture ng grape at saka ng tubig. Siya po ay tubig at nung gumaalod ng himala, nawala ang tubig, siya po ay naging purong grape. Creative miracle. Naliwanag po ba yon? Ika-apat, siya po ay instant. Ang mga miracles po ng Panginoon ay puro instant. Ang ibig mong sabihin, tatay, kahit medyo ika-apa siya, instant miracle yung tinanggap niya. Yes. Nasa faith niya na lang yun. Kung paniniwalaan niyang siya po, heal na. Kasi pag hinipo ka ng Diyos at hindi ka naniniwalang heal ka ng oras na yan at yan ay instant healing, and then, ano pa ang purpose by kanya hinipo? Alam niyang may sakit ka. It's a matter of faith. Are you with me? You receive it by faith. You maintain it by faith. You enjoy it by faith. Kaya nga, the flesh profit nothing. When we talk about the flesh, we are talking about our feeling, our senses. Are you with me? Wala siyang pakinabang. Kaya dapat maniwala ka, regardless of your feeling, na naranasan mo ang Diyos, kinuryente ka, nangisay ka, may naramdaman ka, may pumasok sa iyo, walang tao, may humipo sa iyo, nakadama ka ng ginhawa, pero sa tingin mo, hirap ka pa lumakad, you must believe na ikaw ay magaling na ng oras and your healing is instant. Kasi, hindi siya nagpapagaling ng kalahati at hindi kanya sinusubukang pagalingin. Pag hinipo ka niya, pinagkagaling ka niya. Amen? Amen? Parang ganito na lang yan eh. Nakikita niyo sa labi ko? Ito'y bunga nung nag-ahit ako eh. Yung ginamit ko naman pang ahit, imported naman yun. Kaya lang, hindi ko namalayan, nagasgas siya. Pero, malaki nung nakalipas siya, dumudugo. So, nilihas ko. Matulaw ka, matuyo ka, mawala ka. So, kung may nakikita pa kayong ganyan sa akin, wala na yan. Kasi naniniwala ako nung oras na nag-pray ako, healed ako instantly. Hindi ko nabubuhay sa nakikita ko. At hindi ko to ginamit na ground para hindi magturo. And by the way, hindi naman to nakakabawa sa glory ko at gandang lalaki ko. Nakita niyo naman, lalo silang gumaling. Naintindihan niyo po yun. Hindi yung pinag-pray ka na, nalihas ka na, na-slain ka na, tapos di ka pa naniniwalang magaling ka. Kung pastor ka, hindi ka muna magtuturo. At yung pakiramdam mo, inuubo ko, baka kaya. Idadagdag ko pa ba kung ano yung ibig yung sabihin inuubo? Alam niyo naman, pag inuubo ka ngayon, ano ka? Pag inuubo ka, ano ka ngayon? Kulang ka sa tubig. Minom ka na maraming tubig. Naunawaan niyo po ako. Next, the miracles of Jesus Christ is real and authentic. Real, authentic. Napakaganda, no? Sino po nabibili sa teaching na to? Real, totoong-totoo, authentic. Next, it's a sure thing. It's a sure thing. Siguradong bagay. Siguradong bagay. Next, the miracles of Jesus Christ are remarkable. Remarkable. Yung mga tao na mumulagat, kagaya yung lumpo sa templo na nakita nila, lumpo for 40 years, biglang tumayo, lumokso. At nung ininterrogate si Peter at si John, nag-uusap ang mga Pariseo, sabi nila, hindi naman natin po pwedeng i-deny na nakaranas ng himala ang lumpong ito. And that miracle is a remarkable miracle. Ibig sabihin, one of its kind. Hindi siya ordinary. Nakita ng napakaraming tao. Remarkable. Kaya mga tatayuan sa wheelchair, remarkable miracle yan. Dahil mahirap isiping tumayo yung nasa wheelchair. Kasi nga, kaya nag-wheelchair. Kasi nga, pilay, baldado, bila nagtayuan. Sa mga remarkable yan, bulag, nakakita, remarkable yan. Bingi, nakarinig, remarkable yan. Yung malalaking bukol na lulusaw, mga cancer sa dibdib, sa ulo, sa buto, nawawala, remarkable.
Isang bagay ba na hindi palaging nagaganap? Kung nangyari siya, beyond normal. Maliwanag po ba yun? Hindi siya ordinary. It makes people in awe, A-W-E. It makes people marvel, namumulagat, natutulala. Kasi ngayon lang sila nakakita nun. Bago sa kanila yun. Dinadala sila roon sa pag-iisip. Pagbubulay-bulay, pagbumuni-muni. Next, the miracles of Jesus Christ is unforgettable. Mahirap kalimutan. At ang unang-una po, hindi makalimot sa himalang tinanggap niya, yung tumanggap ng himala. Amen. Amen. Kaya kahit sabihin ng mga Pariseyo, hindi ka naman dating bulag eh. Hindi, tanongin niyo nanay ko, bulag ako. Tanongin niyo tatay ko. Amen. Hindi pwedeng i-deny kahit anong gawin na nakatanggap siya ng himala. Hindi niya makalimutan. Kaya mula sa salvation natin hanggang sa healing ng ating mga katawan, hindi natin makalimutan. Kaya ako, tanda ko, kailan ako naligtas. Kasi, unforgettable yan eh. Yung spiritual birth ko, ninyong lahat, miracle yan. Unforgettable yan. Yung healing, yung baptism ng Holy Spirit, yung appearance ng Lord sa akin ng June 1988, hindi makalimutan yan, unforgettable yan. Are you with me? Then lastly, the miracles of Jesus Christ can be experienced now. Any moment, now. At yun na nga ang nangyari sa marami may karamdaman dito kanina, pati mga nanonood sa TV, sa radio, sa Facebook, sa Zoom, nationwide and around the world. Now, let us discuss the reasons why Jesus healed the sick. Mga kadahilanan kung bakit pinapagaling ng Panginoon ang mga may sakit at karamdaman. Number one, because He loves them and He wants them to be whole. Kasi mahal niya po ang lahat. Gusto po niya lahat po ay malusog, masigla. Yan po ang nature ng ating amang sumasalangit. Yan po ang kalikasan ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Ayaw niya na tayong mahal niya ay kulang, may defect. Kaya napakahalagang maintindihan natin ito. At yan din ang reason kung bakit kita nyo si tatay, niyaka po yung bata na 4 na taon, na malaki ang paa, iyak tayo ng iyak, at lagi niya naman nakikita yun mula sa sinema pa, paulit-ulit dito. Pag-ibig ng Diyos yun. Ayaw niyang makita ang bata na yun ang kalagayan. Are you with me? Nakita nyo doon sa John 1:35 to 41:42, patas sa Lord mag-pray, nakita po niya yung may ketong, sabi ron, filled with compassion, He healed the leper. So bago nagkaroon ng healing, nag-manifest yung compassion. Are you with me? Kaya napakahalagang nabubuhay tayo sa panalangin para yung puso natin ay puno ng pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig ng Lord ay lagi mag-manifest sa atin. May mga times sa buhay natin na hindi na natin magawang magsalita pa para gumaling sila kasi parang hindi nag-work out. And the best remedy, and I applied that many times, ay yung yakapin na lang sila. At yung pag-ibig ng Lord sa puso natin ay mag-manifest at tumama sa kanila. At mahirap ma-deny ang miracle pagka ang compassion ni Jesus na nakatira sa atin ay nagsimulang mag-manifest. Kaya mahalaga ang puso mo, malambot, malinis, totoo ka sa Diyos. Sabihin na natin, sinasadya o hindi dapat walang kasalanan, maliit o malaki. Because you carry the life of God and you will express the love of God. Are you with me? At madaling mag-operate ang faith pag yung compassion ng Lord overwhelming sa buhay mo. Sinaturate yung whole being mo, kinonsume ka. At kung gusto niyo pong lagi kayong nandiyan dyan sa kanyang kalagayan, pray and pray and pray and pray. Hanggang maramdaman niyo yung puso niyo durog na, basag na basag. Sobrang lambot. At yung nature ninyo ay nagsimula ng masubdue ng Panginoon upang yung compassion niya ay mahayag. Hindi sapat na nag-aayuno ka lang. Pero kailangan mag-ayuno ka. Pero ang pinaka-importante,
you groan till the very life of Christ, His love, penetrate your whole being and consume you. Alam niyo yung mga ganitong lasing miracle, hindi ito nagaganap ng 3 hours na prayer. Hindi siya nagaganap ng isang araw. It takes a life of prayer. Day and night, night and day, alone with God, groaning, travailing. At dapat ready na kayo dyan. Kasi sa susunod, pag lulaneta tayo, 1 milyon mahigit yung aatin dyan. Sinabi ng Diyos yan. At yan yung lagi yung sinasabi sa inyo, sinasabi ko kay nanay na, I want to be alone. Alam niya yung sinasabi ko kasi ng early years namin, yan yung lagi kong sinasabi sa kanya. I want to be alone. Lalo na may mga event na nag-aantay. At sinabi ko sa anak ko si Rapi kanina, pinag-drive ako, sabi ko, anak, pagkatapos nitong gawain at lahat ng dapat kong trabahuin sa Lord, I want to be alone. O pwedeng sumama kayo na family ko, but I want to be alone. Saan man tayo pumunta, I will separate myself. I want to rest in God. Kasi may family camp pa eh. Kaya ayokong ilagay yung family camp sa simpleng gawain lang. Gusto ko, once a year lang tayo nagpapamily camp. Kung perfect na kayo last year, mas perfect kayo ngayon. So meaning to say, gusto ko may mangyari. Kasi once a year lang yan. Talagang dapat bayaran ng buhay yung pagliligtas. Kaya yung grace teaching, may miracle, pero hindi ako kumbinsido ron. Yan po yung tinatawag nating nakachamba. Ano yung nakachamba? Pero hindi pa mumuhay yan. At hindi mo makukumbinsi ang Diyos kung ganyan ang buhay mo. Ako nga, ito na nga yung buhay ko sa Lord eh. Nagsasabi pa nga ako sa Lord eh, paulit-ulit na lang, kagaya kanina, Lord. I want more. More than what I have. More than what I am. Now. More. Kasi nakikita mo yung hinaharap. Para sa akin, yung ginagawa ko, hindi sapat sa trabaho ang nag-aantay sa akin sa susunod. Kailangan ko ng kanyang grace, empowerment, ng kanyang mercy, para isabay yung sarili ko sa susunod at tungkuling nag-aantay sa akin. Kasi kung ang trabaho mo ngayon ang makikinig sa'yo, 1 milyon. Pwede ka mag-pray dyan ng mga 7 oras. Pero kung maglilitas ka ng 30 milyon, hindi pwede yung 7 oras mo rin. Kasi dumami yung tao. Dumami yung needs. Kaya ang solution ko doon, immobilize ang buong ministry. Hindi man kayo mag-pray ng haba ng gagawin ko, pero sumama kayo kahit pa paano makakadagdag kayo. Pero kung gusto nyo higitan yung ginagawa ko, mas mabuti yun. Matutuwa ang Diyos at ipagmamalaki namin kayo. Amen? Kasi pagliligtas yan eh. Wala namang competition dito. Ang importante, masigurong ligtas sila. Are you with me? Number 2, it was His nature to heal all the sick. Kalikasan niya po magpagaling. Hindi siya nag-i-struggle magpagaling, sumusubok magpagaling. Kalikasan niya yun. Kaya kung naunawaan nyo nga yan, pag nagpatong kayo ng kamay sa may sakit at nag-pray kayo, expect na gagaling sila. Kasi nature ng Panginoon ang magpagaling. At nasan siya? Nasa inyo. Wala siya sa libingan. Nakatira siya sa inyo. Sabi nga ni nanay kaninang umaga, kung bakit hindi nila makita ang Lord? Kasi tumira sa atin eh. Number 3, to confirm that His word is true, that He is with us forever. Upang patunayan na ang salita niya ay totoo at siya ay sumasa atin habang panahon. Mark 16:19-20. Sinugo niya po ang mga alagad at pagkatapos sila po'y humayo, and I quote verse 20 of Mark 16, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming
Do you hear that? The word. Through the accompanying signs. Amen. Confirming the word. Kaya pinuprove niya pag may miracle na ang salita niya ay totoo at siya ay kasama natin at siyang sumasa atin ang nagpagaling sa kanila. 4, because He hates sicknesses. Because He hates sicknesses and diseases as He hates sin. Because sickness and diseases is a horrible thing in the eyes of God. Because He hates sicknesses and diseases as He hates sin. Because sickness is a horrible thing in the eyes of God. Sapagkat siya po'y napopuot sa anumang sakit at karamdaman, maliit o malaki. Kung paano siya po'y napopuot sa anumang kasalanan, ganoon siya napopuot o nasusuklam sa anumang sakit at karamdaman. Kasi gawa ni Satan yun kaya napopuot siya. Sa mata niya, ito po'y horrible. Sa bagay na karimarim-arim, napakapangit. Kung magaba sa isda, ibulok, malansa. Yan ang tingin ng Diyos sa karamdaman, kagaya ng kasalanan. Kaya ito nagtuturo ng grace teaching na walang condemnation ng sin. Para sa kanila, yung kasalanan na mabango. Kaya ang Diyos malungkot. Because it is a horrible thing in the eyes of God. God called it a yoke. Yoke. Ang meaning po ng yoke, with a definition, is a weight of a problem or sickness. Yung bigat ng sakit, bigat ng problema, yoke. Kumbaga sa kalabaw, di ba merong yoke sa likod niya? So makikita natin kung yung kalabaw nabibigatan o hindi. Depende yun sa bigat ng yoke na nakalagay sa kanyang likod. Maliwanag po ba yun? Parang isang tao. Nagbitbit po siya ng balde ng tubig. Makikita niyo kung mabigat yung binibitbit niya, kung paano niya ito dalhin. Pag hindi niya maiangat, mabigat. Pero kung naiangat niya, magaan. Yun ang yoke. Yung weight ng problem, yung bigat, ang kanyang dinidetermine. Malinaw po ba yun? Pagkakaramdaman na yun. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa sa mabigat yung yoke na nakalagay sa kanya. Yung sakit na dinadama niya, mabigat. Nagbiblid siya dahil sa ulcer, parang hinihiwa ang tiyan niya, mabigat ang kanyang dinadanas. It is called a yoke. Isaiah 10:27. It is called oppression. It means crush or burden by. Oppression. Kinaras ka. Inoppress ka. Kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine, talagang kinaras yung building. Mga inoppress. Walang pakialam yung diablo kay mamatay ang mga bata doon sa bombing na yan. Yun po ang oppression. Amen. Walang pakialam. Yan po ang karamdaman. It is called oppression, Acts 10:38. Oppressed by the devil. It is called infirmity. Ito pong sakit ito ay pumapatungkol sa bodily disease. According to Luke 10:10-13, ito po yung kuba. Nakita nyo kanina, ako ay nasa Nueva Ecija, di ba yung lalaki, 10 taon na po yung kuba. Pinagpray ko, umunat. Ang tawag po doon, infirmity. At yun po yung babae sa Luke 13:10-13, kuba. For 18 years, amen. Pinatungan ng loob ng kamay, umunat. Fourth, it is called bondage. Luke 13:16, Jesus said, "So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound?" Whom Satan has bound? Yung kanya pong pagkakuba, yung kanyang infirmity sa isang uri ng bondage. Nakalukod siya Para siya may tanikala, hindi siya makaunat. Kinadena. Naunawaan niyo po yun? Yun din yung pipi, hindi makapagsalita, kinadena yun, dila. Nung kinalaga ng Panginoon, bumukas, nagsalita. Yun din yung bingi, kinadena yung pandinig. Nung pinag-pray, nakasawit yung spirit of deafness, bumukas yung pandinig. It is called bondage, captivity, or imprisonment. Slavery. John 8:34. Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin." Slavery. Slavery means obligated to follow the will of sin. It has no power to leave the master, and it is sin. And ano po yung bunga ng sin? Sicknesses and diseases. Kaya pagka marami kang sakit at karamdaman,
Nakakalungkot sabihin, without condemnation, yun ang bunga ng sin. Yung bondage ng sin mahaba. Naging alipin siya. Kaya yung karamdaman niya, marami. Parang ano yan herpes, AIDS, HIV, yung sakit ng mga bakla tomboy, bunga ng sexual perversion, malalala. Grabe yung kasalanan, kaya yung kanila pong pagkakabilanggo, malalim. Kaya yung sakit nila dinefine ng herpes, AIDS, at saka ng HIV. Pagpapakita na yung bandage nila malalim. Kasi yung sakit, malala. Naunawaan niyo po yun. Then, it is called Satan's work. Kaya nga, hindi nga po pwede na yung karamdaman na yan hihimas-himasin mo. Tutawa yung mga demonyo sa katawan ng tao pag inihimas mo. Kasi, ano yan gawa ng diablo yung sakit na yan. Siya yung author ng sin. Siya rin yung author ng sicknesses, ng diseases. Siya rin yung author ng death. Siya lahat. Saan sa Bible yun, tatay? Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Kaya lahat daw po na may sakit at karamdaman ay oppressed ni Satan. So, meaning to say, it is Satan's work. Are you with me? Maliwanag po ba yun? Luke 13:16. Yung pong kuba, whom Satan has bound for 18 years. Kaya yung pagkakuba niya, igawa nino? Lakasan ninyo? Satan. It is called a curse. Meaning to say, condemn for bad ending. The other meaning is disaster. Curse. Amen. Yan po yung sumpa. Kaya mga karamdaman, sumpa yan bunga ng sin. Kita nyo, namatay yung lolo sa sakit sa puso, minana ng mga anak, minana ng mga apo, sa ikaapat na salin ng lahat. Anong tawag doon? Generation curse. At sino makakapag-break noon? Si Jesus lang. Amen. Kapag nakakita kayo ng isang pamilya, pare-parehas ng sakit mula sa ninuno hanggang doon sa bata, nag-ooperate ang generation curse. Lahat sila dapat tumanggap sa Lord para lahat ma-deliver. Saan nagmula yung curse kay Satan? Ibinabasa, ninuno, pababa na sa kanyang sambayanan. Hanggang sa pinakamaliit na apo ng sumunod na henerasyon. Kaya pag tayo nagdi-deliverance, mahalaga yan. Number 5. Bakit pinapagaling ng Panginoon mga may karamdaman? Because He wants to destroy the works of the devil. Gusto niya pong wasakin ang mga gawa ni Satan. Kaya nga sinasabi natin, you are a devil's work destroyer. Kasi nga, pinapag-pray ninyo yung mga karamdaman, gumagaling sila. Kasi Jesus came to the world, according to 1 John 3, to destroy the works, plural, lahat ng gawa ng Diablo, to destroy the works of the devil. Number 6, to prove His claim that He is the Messiah. To prove His claim that He is the Messiah. Nung nagpadala si John the Baptist ng mga alagad para tanungin si Jesus kung siya po yung Messiah o mag-aantay pa sila ng iba, Jesus said, balik kayo kay Juan Bautista at sabihin niyo yung mga bulag nakakita, yung mga bingin nakarinig, mga pilay lumalakad, yung may ketong lumilinis, mga patay na bubuhay. So, nang time pong yun, siya po yung nagpapagaling. At ang sagot niya sa mga padala ni John the Baptist na nagtatanong mula sa pagtatanong ni John the Baptist kung siya ang Messiah ay ano? Miracle. Dahil ang mga himala ay nagpo-prove na siya ang Messiah. Are you with me? Malakay 4:2. Healing is in His wings. Amen. Ang gagalingan ay nasa Messiah. 7. Because He declares Himself as the great physician, the great healer. Exodus 15:26, for I am the Lord who heals you. Bakit po siya nagpapagaling ng lahat ng sakit na karamdaman iba-iba? Kasi siya po ang dakilang manggagamot.
Dineclare niya po siya ang dakilang manggagamot. Hindi po prophet ang nag-declare, siya mismo ang nag-declare. I am the Lord who heals you. Number 8, to give us an example to follow. Para bigyan po tayo ng halimbawang dapat tularan. Kaya nga, maging kagaya ka ng Panginoon ay gawin ang lahat ng ginawa niya. Kasi kung ano meron siya, meron tayo. Kung ano siya ay ganon, tayo. To give us an example to follow. 1 Peter 2:21, For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving as an example that you should follow His steps. To give us an example to follow and to do the same works that He has done. Iniwanan niya tayo ng halimbawang dapat tularan upang yung mga ginawa niya ay ating gawin. Kaya kasalanan ng church na yung mga member nila may sakit, puro sila grace teaching, puro politics, hindi nila pinapagaling yung mga attendee ng isang bishop at pastor. Kasalanan yun. Hello. Jesus said, the work that I do, you shall do also. Kaya, kung hindi ginagawa ng church sa buong mundo yung ginagawa ni Jesus, nagkakasala siya. Kasi utos ni Jesus yun eh. Sabi niya, mga alagad, mga bishop ko, mga pastor ko, mga prophet ko, evangelist teacher, mga apostol ko, kayong lahat, mga anak ko, kayong mga Baptist, Methodist, Presbyterian, Yemele, Pulgasbel, Pentecostal, kayong lahat na nasa akin, tumanggap sa akin, mga anak ko, kayong lahat, yung lahat ng ginawa ko, gawin nyo. Hindi ginagawa ng church. Inuutos ni Jesus, hindi niya ginagawa. Anong tawag doon? Sin. Sin of what? Disobedience. Are you with me? Utos niya yun. The works that I do, you must do also. Hello. Akala ng marami, ini-advertise ko yung miracle para dumami tayo. Ito mga lausi, mga bishop at pastor na ito na ignorante sa Bible. They don't advertise that para tayo dumami. Jesus said, the work that I do, you shall do also. Kaya nga dapat, taguhin yung lahat yan, ubusin yung lahat na may karamdaman sa bayan ninyo. Sabi niya, yung ginawa ko, gawin ninyo. Hindi ginagawa ng maraming churches to. Puro siya grace teaching, puro movement, puro coalition. Yung mga pastor ngayon, mga polis, nagpastor na, nagkabaligtad na. Amen? Yung mga pastor ngayon, naging general. Yung mga general, naging pastor. Baligtad na yung nangyari. Intindihan niyo po ako. Alam niyo kung ang church sa buong mundo gagawa ng ginawa na Lord, wala na pong laman yung mga hospital. Wala na. Hindi niya ginagawa. Kaya ang sabi ng Lord, magtatayo ako ng isang lingkod ko, gagawin kong apostol, si Apostol Renato Carrillo. Tapos maglalagay ako ng programa ng Oras ng Himala at bibigyan ko siya ng totoong church. At kayo nga yan, upang yung ginawa kung hindi nila ginagawa, gagawin nila. Punta akong Japan. Yung mga Hapon pumipila, hindi marunong ng English, hindi naunawa ang Tagalog, hindi rin ako makapaghapon. Amen? Amen? Pinapatungan ko na lang ng kamay, iniiyakap ko lang, iniiyakan. Gumagaling yung mga Hapon. Doon ko nakita, yung katotohanan ng John 14:12. Kung ganun kalaki yung desire ng Lord na maintindihan natin yun. Na yung ginawa niya dapat nating gawin. Hindi ko naintindihan yung po. Hindi nila unawa ang Tagalog ko. Iniyakan ko na lang. Niyaka, pinatungan ng kamay. Nagsigaling naman. Naintindihan niyo yun. Kaya ito mga bishop at pastor, kaysa na namumulitika ito, tangangampanya at ang pinupost sa Facebook, puro mga kumakandidato. Bakit di na lang kayo mag-house to house dyan at ipag-pray nyo lahat ng may sakit? Ibibless pa kayo ng Diyos. Hindi pa kayo magkakasala. Amen? Kalungkot, minsan nadala ko sa isang bayan. Actually, hindi isang bayan. Lagay lang natin Luzon, Visayas, Mindanao. Nakakita ko ng poste, laki-laki na nakalagay sa poste.
sikat na espiritista, dito kayo magpagamot. Luzon yan, ha? Punta akong Visayas. Ang salita naman niya, Bisaya. Kumbaga sa Tagalog, ang ibig niyang sabihin, bantog na albularyo dire. Tatagalogin ko na lang kasi hindi ko alam yung Bisaya ng gagamot. Gumagamot ng balatian. Sakit. Punta ako Mindanao, ganun din. Pinakamagaling na albularyo rito, manggagamot. Punta na kayo rito. Natutulog puso ko. Tapos nadaan ako sa mga churches, walang design. Walang nakalagay na, lahat na may sakit dito, mula sa albularyo espiritista, punta rito. Pag pray ko, gagaling. Walang ganun. Naintindihan niyo po ako. Kaya, ito mga pastor, dapat mahalin nila ako at magpasalamat silang nagsasalita ako eh. Kasi kung di ako nagsasalita, hindi kayo lalayan. Ako, maniwala kayo sa akin, ang dami yung babaguhin sa buhay. Puno ang buong mundo ng karamdaman. Tininan ko po yung statistic na namamatay araw-araw. Babasahin ko sa inyo kung anong cause of death. Napakarami po. Sakit. Babasahin ko sa inyo sa isang araw. Pinasurvey ko po yung latest report po yun ng WHO, ng United Nations. Karamdaman, diabetes, high blood, HIV, AIDS. Number 1. Yung COVID, hindi po yun. Hindi yun ang pinakamataas na klase ng kamatayan. Hindi. Yung mga sakit na matagal na nag-i-exist na wala pa ang COVID. Ngayon ang binabasa ko yun, yung puso ko natudurog. At kinukwiki ng Holy Spirit sa akin yung John 14:12. Do the works that Jesus did. Are you with me? Hindi inaako ng church yung tungkulin. Iniasa sa isang evangelist. Okay naman may dumadating na evangelist. Kaya lang yearly dumadating yun. Nung nag-lockdown, hindi makabiyahe. Ilang matay na yung tao. Are you with me? Anong utos ko sa inyo na mag-lockdown? Mag-pray kayo sa may sakit. Huwag kayong matakot sa COVID. Lumabas kayo. Huwag niyo lang dalawin yung mga anak natin, mga kongregasyon. Yung mga may karamdaman dyan, madami yan, natatakot. Puntahan ninyo. Tama po ba yun? Kasi walang solusyon eh. But the Lord. Liparin ko man yung buong Pilipinas, hindi ko matatapos siya. Kaya nga kayo yung kinakausap ko. Walang tigil na turo. Zoom, turo. Dahil lumalala ang karamdaman. Jesus said that. Yung ginawa ko, gawin ninyo. At yung hindi ko ginawa, huwag niyong gawin. Hindi siya nagkasala. Di wag gawin ng church. Nagpapagaling siya, yun ang gawin ng church. Ayaw gawin ng marami, kaya siya nagkakasala. Pero hindi sa ISIL gagawin ang ginawa ng Panginoon. Number 9, for us to understand that the power belongs to God. Psalm 62:11. God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Amen. Para malaman na lahat, albularyo, walang power yun. Feng Shui expert, fake healer, mangkukulang mananawas. Alam nyo, sa Sigihor, nakita ko isang biography. Doon po, pagalingan puro ng anting-anting at ng mga orasyon. Pagalingan po sila ron ng kanilang mga kulam. Ng mga spell. Talagang nag-i-exist po siya kasi nakita ko sa documentary. Video. Sabi ko, asan yung church dito? Tatay, hindi ka natatakot magpunta doon? Ba't ako matatakot? Ganito natin to ilagay. Wag na lang si tatay, kayo na lang. Satan and demon in hell fear Jesus in the spirit. Alam po nila in the realm of the spirit kung sino yung kinakatakutan nila. Yun din si Paul. They fear Paul in the spirit, Acts 19:15. Bakit kinakatakutan ng mga demonyo si Paul in the spirit? Kasi nakatira ang Diyos kay Paul. Alam ni Paul yun.
Ganyan din kayo. Satan pierce you in the spirit because you have something in the spirit. Amen? Amen? Punta ako Indonesia, yung nag-imbita sa akin doon, sabi niya, grabe yung mga mangkukulam dito, apostol. Magmula airport hanggang doon sa pupuntahan natin. Makita ka lang ng mga tao doon, makakasakit ka. Mamamantal katawan mo. Puro takot yung sinasabi niya sa akin. Kako ano pa? Narami pa apostol, kaya mag-iingat ka. Kita mo yan? Pinapunta mo ako rito, tapos mag-iingat ako. Sabi ko, okay, nagpunta ng Indonesia, hindi para mag-ingat. Mag-ingat sila sa pagdating ko. Gusto ko pagdating ko, wala na sila ron. Hindi ba kasama ka doon? Oh. Ano nangyari? Ikaw saksi. Oh. Ano nangyari sa mga demonyo? Oh, natuto mag-Tagalog. Kasi yung mga demonyo ron, Indonesia salita, nagtagalog. Ganun, sabi nila, Pustol, uwi na kayo. Talo kami dito. Akong kausap dito. Ano sabi nung puse sa India, pagbaba ko ng train, madaling araw, lalakad ako, sabi niya sa Andhra Pradesh. Sasalita siya ng salitang taga-India, Andhra Pradesh. Hindi ko maintindihan. Lakad ng lakad kami. Kasama si Pastor Matthew, si Baram, patungo doon sa hotel na tutuluyan namin. Sunod siya ng sunod. Tinuturo ako. Ano sinasabi niya? Hindi ko naintindihan. Sabi ko, Baram, anong sabi nito? Dito tumitigil. Sabi niya, kayo mga taga-India, taga-Andhra Pradesh, makinig kayo. Ito yung lingkod ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa kanya. Nagpunta siya rito ng India para pagalingin kayo. Satan pierce us in the spirit. Kahit hindi tayo magsalita, alam ng diablo sa espiritu kung sino tayo. Amen. Number 10, not only the power belongs to God, not only that power belongs to God, and that power is unlimited. Hindi lamang ang kapangyarihan ay galing sa Diyos, siya po'y walang sukat. Walang limitasyon, unlimited. Job 19, binasa ko na sa inyo kanina. John 20:30, binasa ko na rin sa inyo kanina. At ang babasahin ko yung John 21:25. And there were also many other things that Jesus did, which, if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen. Maliwanag po ba yun? Now, let us go to the last revelation. The ways Jesus uses in healing the sick. Yung mga kaparaan ng ginagamit ng Panginoon para magpagaling ng mga sakit at karamdaman. Kailangan makuha niyo po ito. Dahil hindi lang po isang paraan ang ginagamit ng Lord, marami. Kaya nung sabi ko nung nakalipas, hindi tayo po pwedeng mabuhay sa the same as usual. We will never grow in the Spirit. We will never be like Jesus. We must be led by God. Now, what are the means and ways that Jesus is using in healing the sick? Number 1, He spoke a word and command them to do something they cannot do before. Siya po'y nagsasalita at inutusan niya po may sakit na gawin ang isang bagay na dati hindi nila ginagawa. Isa po ito yung Mark 2:1-12. Yung pong lumpong ibinaba mula doon sa bubong na sinira at na makita ng Panginoon na bumaba yung folding bed na kinalalagyan ng lumpo. Nung sabi niya, tamayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Nag-utos po siya. Hindi siya nagpatong ng kamay, hindi siya nagkasawat ng masamang espiritu, nag-utos siya. Are you with me? Are you with me? Stand up, carry your bed, and walk. At nung marinig po ng lumpo yung utos, siya po'y tumayo at binitbit yung higaan at umalis. Yun din yung nangyari sa John 5:1-9. Inutusan niya yung lumpo sa Bethsaida. Amen. Nga tumayo at bitbitin ang kanyang higaan. Ikalawa, Jesus rebuked the sicknesses and diseases. Matthew 8:16. When evening had come, they brought to him many who were demon-possessed.
And he cast out with the spirits, and he cast out the spirits with the word, and healed all who were sick. Nirebuke niya po ang mga sakit at karamdaman. Kinas out niya. Kagaya ng ginawa ko kanina, lagi na lang yan. Layas! Amen. Labas! Ayun. You rebuke the sicknesses and diseases. Kasi spirit yan eh. Kinakas out natin. Luke 4:31-37, nagpunta siya ng Capernaum, a city of Galilee. At siya nagturo sa kanila ng araw ng Sabat. At yung mga tao po doon sa sinagoga ay namangha. Sapagat merong purong isang tao na merong unclean demon, at siya po'y sumigaw sa malakas na tinig at ang sabi, Jesus na taga Nazaret, iwanan mo kami. Dumating ka ba para pahirapan kami? Alam namin, ikaw ang banal ng Diyos. And Jesus replied, verse 35, but Jesus rebuked him. Pinatahimik siya ng Panginoon. And the Lord said, keep quiet! At sumunod po yung demonyo. Are you with me? Are you with me? We rebuke the sicknesses and diseases. Meron pong isang istorya puses po yung dinala sa kanya. Hindi ko po kinukwento to para yung mga pastor po maging katawa-tawa. Sana maunawaan niyo po, hindi yun ang intention ko. O sila po ipahiya. I will never do that. Kailangan ko magkwento. Puses po yung bata. Sabi ng pastor doon sa nanay, ano po bang problema ng anak nyo? Nasakit daw likod. Ganon. Puses yung pastor kasi, hindi naman Pentecostal. Sabi ng pastor, dali nyo rito, hilutin natin. Tawan-tawa yung demonyo nung nahilot. Nakakatulog. Hindi hinihilot yun. Kung tayo nakarating doon kung kayo, demonyo ka nung hilot-hilot. Lapa! Number 3, he lay hands on them. Nagpapatong siya ng kamay. Mark 1:41-42. Dumating po yung kay Tongin at sumamba sa kanya at ang sabi, kung ibig mo, mapapagaling mo ko. Then Jesus moved with compassion, he stretched out his hand and touched him. Nilihans niya po ang may ketong at siya po'y gumaling. Nakuha niyo po siya? Number 4, he give them instruction. Nagbibigay po siya ng instruction o utos. O siya po'y nag-uutos. John chapter 4, verse 50. Ito po yung story ng nobleman na nagpunta sa Panginoon sa Cana at ang sabi sa Panginoon, yung anak ko, agaw buhay dahil merong malalang karamdaman. And then Jesus said, umuwi ka na. Magaling na ang anak mo. Hindi siya nag-pray, hindi siya nag-lay hands, hindi siya nag-cast out. Nag-utos lang siya. Are you with me? Are you with me? Now, kung nag-iisip kayong parang mahirap sa inyo ito na po yung leading ng Holy Spirit Yung operation ng gifts of the Spirit. Kaya nga dapat sensitive kayo. Yan yung pinaliliwanag ko palagi na lang. Kailang marinig mo ang tinig ng Diyos. Ganyan si Smith Wigglesworth. Kaya nga nagagalit yung mga tao sa kanya. Kasi pag may cancer yung tao, pinapalapit niya, dinidibdiban niya Nagalit mga tao at mga pastor. Marami po siyang demanda. Pero wala siyang pakialam. Bakit niya ginagawa? Narinig niya ang tinig ng Holy Spirit. At pag tinatanong siya, ba't mo sinuntok? Hindi ka naman sinusuntok. Yung may sakit yung demonyo ng cancer, sinuntok ko. Kita niyo lumabas, bumagsak sa sahig. Wala akong kausap dito. Amen. Amen. Are you with me? Kailangan marinig mo tinig ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Kaya nyo ito kasi naturuan ko na kayo mabuhay ng malalim Living like Jesus kayo Kaya nyo ito, sabi ko kaya nyo. Luke 17:11-14. Pumunta yung 10 ketongin sa kanya.
At nakiusap na pagalingin niya sila, pero hindi niya po yung ginawa. Ang sabi ng verse 14 ay ito. Jesus said to them, "Go, show yourself to the priest." Nag-uutos lang po siya. Humayo kayo. Pakita kayo sa mga pari, sa mga saserdote. At sila po'y humayo at sila ay gumaling habang naglalakad. Amen. Amen. May nagpa-pray sa akin sa Baguio noong 1995. Nasa kalagitnaan po ako ng service. May binigay na papel. Agaw buhay yung nanay niya sa La Union. At kung pwede raw, ay ipag-pray ko. Then narinig ko yung tinig ng Holy Spirit. Kasi siyempre, punong-puno ka ng Diyos nun. Kasagsagan ng Apostolic Revival Panay biyahe ko. Sok ako sa glory. Kasi araw-araw nagtuturo ako, walang pahinga kundi glory. Sabi ng Holy Spirit, sabihin mo sa kanya, uwi na siya. Magaling na nanay niya. Sinabi ko, uwi ka na, magaling na nanay mo. Pagkatapos ko po magturo, tumanggap ako ng message. Alamat po, Apostol, Tatay Apostol. Yung nanay ko, magaling na. Are you with me? Ikalima, command and speak with authority. Mark 1:27. Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? What new doctrine is this?" Now watch this. For with authority, He commands even the unclean spirits, and they obey Him. He commands. Do you get that? He commands even the unclean spirits, and they obey Him. Nag-uutos po siya. So ganito natin to ilagay. Ang trabaho natin, pag si Satan po yung kaharap natin at mga demonyo, mag-utos. At ang trabaho ni Satan at mga demonyo, sumunod. Amen. Luke 4:38-41. Pumasok po siya sa bahay ni Simon Pedro at yung biyanan ni Pedro ay may sakit. Mataas yung kanyang lagnat. Ito po'y kanya pong pinag-pray, ni-rebuke niya po ang fever at ito po'y biglang nawala at siya'y gumaling. At ang sabi ng Bible, dumating na po ang gabi ng verse 14 ng Luke 4, dinala sa kanyang maraming sakit at karamdaman at ang iba po'y pinatungan niya ng kamay, ang iba naman po ay inutusan niya magsilabas. At marami pa mga demonyo'y umiiyak, nagmamakawat, ang sabi, "You are the Christ, the Son of God." And He rebuked them, and He rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that He was the Christ. Sabi niya sa mga demonyo, tumahimik kayo, huwag kayong magsalita. He command and they obey. Amen? We command and they obey. 6, He healed through prayer cloth. Ito, prayer cloth. He healed through prayer cloth. Acts 19:11 and 12. So marami po nagtatanong, paano sila gumagaling? Tela lang to. Ganito po natin to ilagay. Nabuti na pong gumamit tayo illustration. Ganito natin to ilagay. Tingnan niyo po ako. Ayan. Nabasa na po yung dahon. Pag ito po'y tinanggal ko at pinahid ko sa katawan nyo, dinampi, madadama nyo po yung tubig na nasa dahon. Tama po ba yun? Kung langis naman ang ibubuhos ko rito, hindi na po siya mawawala, nalangisan na po yan, at pag ito'y dinampi nyo sa katawan nyo, ang una niyang matatouch yung langis na nasa dahon. So, yan po yung prayer cloth. Kung bakit ang prayer cloth po yung nagpapagaling, kagaya ng panahon ni Pablo, sapagkat dinampi po ito sa kanyang katawan, at yung anointing na nasa katawan niya, ay nasalin sa handkerchief o prayer cloth. Ay kung bakit po siya nasasalin, kasi ang Holy Spirit po ay tangible, sabihin real, alive, nararanasan, feelable, nararamdaman, transferable, nasasalin. Kaya yung anointing, yung Holy Spirit, ay sumama sa prayer cloth.
ng maidampi sa katawan ni Paul. At ang tawag doon ay extraordinary miracles. At dinala sa lahat na may karamdaman ay kung sino po yung mapahira ng panyo, gumagaling. Dahil bago nila nakontak yung panyo, ang natouch nila yung Holy Spirit, yung presence, yung anointing. Are you with me? Yun po yun. Ito, marami po itong testimony. Kaya kung wala pa po kayo nito, isang uri ito ng pagpapagaling ng Lord. Prayer cloth. Di po ba kayo natutuwa sa revelation na naririnig nyo? Kung tayo po'y natutuwa, palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Number 7, they healed them individually and corporately. Pinagagaling niya po silang lahat as an individual at nang sabay-sabay. So meron pong individual healing at merong mass healing. Amen? Itong naganap sa atin, mass healing. Hindi lang po yung nandito gumaling. Kasama po yung mga nasa TV, nasa radio, nasa Zoom, nasa Facebook, nasa ibang bansa. Mass healing po yun. Amen? Yung isang ketongin, pinagpire niya, individual po yun. Tapos dumating yung 10, mass healing po yun. Maliwanag po ba ito? Now, magtatapos na po ako. Hindi po ba kayo natutuwa? Bakit ang daming kaparaan ang ginagamit ng Lord para magpagaling? Ganyan niya po kamahal ang may sakit at karamdaman. Gusto po niya na lahat ng may sakit at karamdaman ay maabot. Alinsunod sa kaparaan lang. Madali nilang intindihin. Naintindihan niyo po yun. Kasi kung isang method lang po yung i-apply niya, sa dami ng nangangailangan, tatagal ang kagalingan. It must be many ways. So, for all the sick to experience healing. At hindi lang yan. Sa laki ng mithiin niyang pagalingin ng lahat ng may sakit at karamdaman, hindi siya pumayag na siya lang. Tinransfer niya po sa atin ang power. Sa church, sa buong mundo, upang lahat ng may sakit sa buong mundo ay magsigaling. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Dalangin ko na yung katotohanan na narinig niyo ay magkaroon ng kabigatan sa puso niyo. Napaka-importante po nun. Yung desire ng Lord na magpagaling. Hindi niyo napansin, hindi natitigil ang miracle. Magmula nang maligtas ako, almost 37 years na. Ang miracle na nakita ko kahit wala pa ako sa TV at radio, milyon na. Hindi pa ako kilala. Bagong-bagong Christian, milyon na ang nakita ko miracle na ginawa ng Lord sa life ko. May kasama o wala. Doon ko naintindihan yung laki ng desire niya. Kaya nang sinabi niya, itayo mo ang totoong church, lalong naging malinaw sa akin, minamadali niya ang kagalingan at kaligtasan ng mga tao. Kasi bukod sa akin ang sabi niya, magdadagdag ako ng marami at turuan mo silang maging kagaya ko upang lahat ng ginawa ko ay gawin nila. And lastly, ito pong lahat ng healing na ito ay naganap sa pamamagitan ng isang persona at isang kapangyarihan. This healing is done through the power of the Holy Spirit. Are you with me? Kaya ganyan kahalagan lagi kayong puspos ng Holy Spirit. At yan ang reason kung bakit lagi kong gusto kayong puspos ng Holy Spirit. Dahil pag puspos ka ng Holy Spirit, ang himala saglit lang. Dahil lahat ng himalang ginawa ni Jesus ay ginawa niya in the power of the Holy Spirit. Amen. Yun ang reason bakit siya binautismuhan. According to Acts 10:38, John 3:34, Matthew 3:13 to 17. Dahil siya po'y nasa kalagayan bilang tao. Kailangan po niya ng God, the Holy Spirit, para i-empower siya. So He can heal all the sick. Are you with me? So kaya malinaw
na siya po'y nagpagaling ng lahat ng may sakit at karamdaman sa kalagayan bilang tao na tinirhan ng Diyos at puspos ng Diyos Espiritu Santo. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.